Karon ang pangutana din ginarespeto ba nato ang desisyon sa Korte Suprema? Kaning impeachment ni Vice President Sara, generally gikan gyud na sa Kongreso. Wala tay debate diha. Unfortunately, ang proseso dapat ang impeachment kausara sa usa ka tuig. Daghaman silang impeachment gi-file, tapos I think niabot sa Korte Suprema and nadugay ganito sa Korte Suprema basin gi-estudyohan pag yung maayo. Pag-abot sa Korte Suprema, ningon sila nga ang gihimo sa Kongreso, yung ginawa ng Kongreso ay hindi tama. And of course, paano mag-proceed ang Senado kung sinabi ng Korte Suprema na hindi tama? In fact, doon sa statement ng Supreme Court, unanimous. Usually, Supreme Court magtabla-tablang buto. Pero kanit tanan, unanimous, nagbutar. Nagkayusa sila nga, dili yun mao, kanang kausar ba? Dili man gud yung matuwis ang balaod nga. Nana din ha, kung siya nakabutang sa balaod, mag-sundon. Bisag unsa ka sakit ang resulta sa desisyon, apan musugot tagdili, mao man gyud balaod. Karon ang pangutana din ginarespeto ba nato ang desisyon sa Korte Suprema? Ang three branches of government, tulo na legislative, kung sa trabaho sa legislative, konsyal, congressman, board members, ang trabaho yun nila, tigi mo og balaod. Ang tag-implementar og balaod, mayor, gobernador, presidente sa Pilipinas, siya tag-implement. Kung adunay bangi or kabayan sa interpretasyon sa balaod, ang last arbiter ani, Korte Suprema, mo na pinakataas, wala na ilain, musangko ka na, wala na. Your last recourse, ampo na lang yun sa Ginoo. So therefore, kung unsay desisyon sa Korte Suprema, ang ayan nato respetuhon. Ang Korte Suprema nagawarning pod niadto mga tao nga dili musubay. Gani nanay contempt gipasaka sa usa ka against sa usa ka congressman dito sa Korte Suprema kay murag wala gisunod, murag na say mga gisulti nga against sa Korte Suprema nga murag nakabunga ata siya, murag dili maayo ngadto sa desisyon sa Korte Suprema. Si Senate President Escudero nagaingon nga, abogado ko, nakabalo ko, I am officer of the court. So ingon niya, respetuhon ang desisyon sa Korte Suprema. Now, kita mga public official, di ba mo of office ta? I will obey laws and legal orders promulgated by the duly constituted authorities. Na anay balaod nga gimugna, dapat musubay ta. Kay kung dili ta musubay diha, wala na guba ang atong sistema. Wala na'y balaod nga sundon, wala na'y respeto. Ug dili maayo ni nga ehemplo. But nevertheless, you have the right to file for reconsideration. Motion for reconsideration. Murag hangyo kag balik basig pwede estudyuhan. Mo na ang proseso. Di kay supakon outrightly na may mga proseso anak. The independence sa matag usa, ang presidente, ang mayor dili kay labot sa mga konsyal. Neither ang konsyal makailabot ngadto sa korte. Di ba basta nanay court order, nanay sheriff, pwede kang i-contempt sa judge kay wala nimo gituman o pwede pug kang pasakaan og kaso. Mao ra nang istorya. You have to follow the rules. Korte, judiciary, mga huwis, lahi na, independent na. Mao gani mga huwis, di niyo makita na nga mag-uban-uban sa mga parte, makikuyog sa mga politiko, kay gusto nila independent. Makita ninyo ang judiciary, kanang babae gitaptapan ang mata kanang simbolo nila na gunit og timbangan. Ang pagtaptapa na aron walay dato way pobre sa paghukom ug justisya. In short, kitang tanan gidasig nga musubay og unsay order sa korte. But I think the move for reconsideration usa po na ka opsyon. But you must imagine pila ka book nang nibutar anak 13 ka book puros na mga abogado. Kung yun, pinili yun na sila. Una kang mamembro sa Korte Suprema, taas na kaya na nga level sa justisya. So let's follow the rules of law sa ngalan sa demokrasya o nagpangga ta sa nasod para sa kaugmaon sa atong anak. Let's follow the rules. Sundo nato ang order sa Korte Suprema about sa impeachment. But nevertheless, na may mga legal way na pwede man nang ibalik sa Kongreso. Hanggat sa muli, ang ganda ng Pilipinas po. Sumunod tayo sa batas, mahalin po natin ito. This is Councilor Danny Daingira. Magandang araw po sa ating